na balita mga kaibigan, dahil akala natin ay tapos na ang kaguluhan sa Israel. Ngunit hanggang ngayon ay tumitindi pa rin ang tensyon sa Israel, partikular sa Gaza, ang labanan ng mga teroristang Hamas laban sa Israel. At ngayon, libo-libong tao ang nagtipon-tipon sa buong Israel na nananawagan para sa pagbibitiw ni Netanyahu, ang presidente ng Israel. Nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng mga protestante ng Israel at ng pulisya sa Tel Aviv habang patuloy ang giyera ng Israel sa Gaza. Ilang mga protestante sa Tel Aviv ang inaresto ng pulisya ng Israel na humihingi ng pagbibitaw ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at maagang halalan sa gitna ng patuloy na giyera ng Israel sa Gaza. Halika, tignan natin ang mga video na ito na nagpapakita ng matinding kaguluhan ngayon sa Israel. Ang dating fortress na tinawag ng ating Panginoong Diyos na bayan niya ay makikita natin na ito ay nagkakagulo na. Hindi maitatanggi tayo ay nabubuhay na sa huling kapanahunan. Kung inyong makikita, daan-daang mga tao ang pinalis ng pirasahan sa Kaplan Square at ilang gamit sa pagpoprotesta ay kumimpiska ayon sa pahayagang Yediot Aharonoth at ayon din sa AlJazeera.com. Itinaguyod ng mga protestante ang slogan, halalan na, at nag-ingay para sa agarang pagtanggal ni Netanyahu. Ayon sa mga ulat, nakakaranas ng pagpoprotesta ang ilan pang lugar sa Israel na may libo-libong kasali na humihingi ng pagtanggal sa pamahalaan at ng pagpapalaya sa mga bihag sa Gaza, dahil higit sa 100 pang bihag ang hanggang ngayon ay nasa pangangalaga pa rin ng Hamas. Nang akala natin tapos na at napalaya na ang mga bihag dito, ngunit hanggang ngayon mga kaibigan ay nandun pa rin ang karamihan. Kabilang dito ang Jerusalem, Haifa, Caesarea, Kfar Sava, Rehovot at Beersheba ayon sa Israeli Broadcasting Authority at Yediot Aharonoth. Sa pagtindi ng mga protesta, pinuna ni Netanyahu ang mga demonstrasyon ng mga pamilya ng mga bihag na nasa Gaza bilang walang silbi at nagdaragdag lamang daw sa mga hinihingi ng Hamas. Ngunit mga kaibigan, ito na ang panahon na tayo magsanib puwersa para ipanalangin natin ang mga kaguluhang nangyayari, hindi lamang sa Israel, kundi sa lahat ng parte ng mundo. Ephesians 5 verse 14 to 20. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Mga kaibigan, ito na ang oras na tayo ay manatili sa liwanag, talikuran ng ating mga kasalanan, sapagkat ang mga panahon ay delikado na. Tayo ay magpasakop na sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Tunay nga po Panginoon na ang buhay po namin ay pansamantala lamang. Lalong higit, ang buhay na ito ay sobrang delikado kung wala po kami sa piling ninyo. Kami po'y inyong tanggapin Panginoon at pakalinisin upang maging karapat dapat kami Panginoon sa inyong pong kaligtasan. Iligtas mo Panginoon ang bawat isa. Tulungan kayo Panginoon na makita ang kahalagahan ng buhay na ito, at aming dinadalangin din na nawa po'y kayo na po ang bahala sa mga kaguluhan sa mundo. Magkaroon nawa Panginoon ng kapayapaan. Tulungan kayo Panginoon na may handa ang aming mga sarili sa malapit na po ninyong pagdating. Purihin ka o aming Panginoon Diyos, at salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang magsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.